Senator Tito Soto, aaraw-arawin di umano ang sesyon para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tito Soto, masyadong gigil na mawala ang Vice Presidente dahil nagbabaka sakaling matupad ang pangarap niyang maging presidente. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Ayon nga sa balita, Tito Soto, aaraw-arawin ang sesyon ng impeachment court versus BP Sara. Iminungkahi ni Senate President Vicente Tito Soto III na gawing araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes ang sesyon ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis, anya, ang pag-usad ng paglilitis. Sa isang online briefing, sinabi ni Soto na irirekomenda niyang magsimula ang mga pagdinig mula alas 3 ng hapon, Monday to Friday, para hindi na humaba pa ang proseso. Huwag nang patagalin. Kailangang matapos ito sa pinakamabilis na paraan. Hindi ito makatarungan sa publiko at hindi rin makatarungan sa inaakusahan. Ayon kay Soto, mahalagang tuloy-tuloy ang sesyon upang maiwasan anya ang pagkaantala at masigurong agad na matalakay ang ebidensya ng magkabilang panig. Nga na ang Senate President ay medyo frustrated doon sa desisyon. So alam natin na baka naman may emotional investment siya doon sa outcome. Kasi hindi naman ito ang unang beses na ginagawa ng Korte Suprema na magklaro ng mga rules. So, kung magalit si SP, parang nagunaw na yata ang mundo. Siguro iniintindi na lang ng karamihan na frustrated lang si Senate President. Ano ang gusto niyang ipasok? Diba? Bakit sa ligang batas, maaari naman gumawa ng rules ang House of Representatives na mas nasasang-ayon sa tingin nila na paraan subject dun sa interpretation o dun sa opinion ng Korte Suprema dito sa kaso ni VP Inday. So, isa pa yun, medyo drastic yung gustong propose ni Senator Soto at napaka-drastic na move, babaguhin mo ang saligang batas, hindi pa nila nasusubukan yung pag-draft halimbawa ng rules na mas siguro na aayon kung gusto nila ng mas mabilis na paraan. Bukas naman ang Korte, bukas naman ang ating saligang batas sa that's really their job, is to make rules for their own operations and to execute yung mga provision ng saligang batas. Ngayon po ay ginugunita ang Constitution Day kasi ngayon pala yung anibersaryo ng pagkakaratipika ng 1987 Constitution. At napag-uusapan yung Constitution nga at Constitution Day, last week po ay nagkaroon po ng pagpapatibay sa una nilang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional yung pag-file ng or yung proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero pumalag dito po si Tito Sen Soto, kaugnay nga po dito dahil sabi niya nag-overreach daw, sad day daw para sa mga constitutional law student at mga professor at imposible na raw po ang impeachment. Ano pong masasabi niyo ukol po dito, attorney? And take note, unanimous po yung desisyon ng Korte Suprema, hindi nagbago yung kahit isa man lang, walang nagbago ng desisyon nila nung una po, attorney. Well, may karapatan naman lahat tayo, pati mga senador, magsalita at magpahayag ng kanilang mga saloobin. So nakikita natin dito ay posible nga na ang Senate President ay medyo frustrated doon sa desisyon. So alam natin na baka naman may emotional investment siya doon sa outcome. Kasi hindi naman ito ang unang beses na ginagawa ng Korte Suprema na magklaro ng mga rules ng isang co-equal branch. Trabaho talaga ng Korte Suprema ang mag-decide ng mga issues of grave abuse of discretion pagka may violation ng karapatan doon sa saligang batas. So, ang tingin ko doon sa pagpupuntirya ng ating Senate President
ay yung pagklaro ng mga rules kung saan halimbawa lahat ng modalities ngayon ng pag-file ng impeachment ay kailangan dumaan sa Committee on Justice. So hindi ito ang rules ng 19th Congress, sila mismo po ang gumawa ng mga rules na ito maaga pa lang sa termino nila. So ibig sabihin, yung kaso ni VP Inday ay dapat dumaan sa Committee on Justice. So nandun yon sa rule number 2. So ngayon, sabi ng Supreme Court, dahil hindi naman pre-provide ng House yung pagliliwanag ng rule na yon, kailan aakyat ang modality na 1/3 vote, yung direct vote, sa Committee on Justice. Kasi ang pagkakaintindi ng karamihan ay kapag nakapag 1/3 vote ay pupunta na Senado yung impeachment. Ang sabi ng hukuman, ito yung pagkakataon kung saan ang Committee on Justice, i-determine lang nila kung naisakatuparan ang pag-observe ng due process doon sa pag-secure ng 1/3 vote. So, hindi naman po ito nanggaling sa wala. Pero kung magalit si SP, parang nagunaw na yata ang mundo. Siguro, iniintindi na lang ng karamihan na frustrated lang si Senate President. Pero yung mga observations niya na overreach at saka judicial legislation, malaking debate yan sa mga abogado at karamihan ay sang-ayon sa ginawa ng Korte Suprema. Lalong-lalo na unanimous yung decision. Opo, ang sabi niya ka rin kasi sa mga previous na interview niya after nga nung desisyon ng Supreme Court, para talagang nilagay na niya sa isip niya na mali yung ginawa ng Supreme Court ng 13 mga mahistrado na ito, at yung pagkakamali na ito ay maitatama lang sa pamamagitan ng tsa-tsa. Yung ganun pong klase po ng mga hakbang na dahil frustrated ka, dahil hindi sumasang-ayon doon sa yung pinaniniwalaan, tsaka ka or kaya ka gagawa ng tsa-tsa dahil nga doon po attorney. Kumbaga parang hindi rin yan nire-respeto yung yung sa Supreme Court natin or sa judicial po natin. Well, in this case, oo, dahil nga ang ordinaryong mamamayan kapag frustrated, posibleng mag-social media, maglabas ng saloobin, minsan susulat ng letters to the editor, minsan, di ba, kakausapin mo ang mga kaibigan mo. Pero kapag ikaw ay isang legislator, gagawa ka ng paraan, masunod lang yung frustrations. So dito, nakikita natin, may form of balancing ang demokrasya natin. Sa ginagawa ni Senate President na maraming hindi sumasang-ayon, ay nakikita na nagpapakilala siya kung anong klase, anong turing niya sa kanyang pagiging legislator, nagagamit ito sa kanyang sariling pananaw or agenda, at ang demokrasya natin allows yung mga tao to also express their side at ma-express yung kanilang disagreement kay Senator Soto. Gayunpaman, kung pipilitin nila ang isang unpopular na stand, kumbaga, magbabago ka ng saligang batas, ang basic charter ng ating buong sistema, para lang, dahil hindi ka lang sang-ayon sa isang desisyon ng Korte Suprema, then, para itong, how do you call this, nakikita ng mga tao that this is the kind of legislator you are, and it will work possibly against him sa eleksyon. But on the other hand, kapag naman yung i-draft nila o yung pag-undertake nila ng pagbabago sa saligang batas ay labag rin naman sa sariling charter, hindi tama yung modality o kaya hindi enough yung mga votes and so on, may corrective mechanisms rin. So, ang pinagtataka ko, bakit saligang batas kaagad ang gustong ibaguhin ni Senator Soto, samantalang ang sinasite ng Korte Suprema sa saligang batas ay yung mga karapatan at yung mga mismo kung ano yung nakalagay tungkol sa proseso ng impeachment. Ano ang gusto niyang ipasok? Diba? Bakit saligang batas? Maaari naman gumawa ng rules ang House of Representatives na mas nasasang-ayon sa tingin nila na paraan subject
dun sa interpretation o dun sa ah, opinion ng Korte Suprema dito sa kaso ni VP Inday. So, isa pa yun, medyo drastic yung gustong i-propose ni Senator Soto at napaka-drastic na move, babaguhin mo ang saligang batas, hindi pa nila nasusubukan yung pag-draft halimbawa ng rules na masiguro na aayon kung gusto nila ng mas mabilis na paraan. Bukas naman ang Korte, bukas naman ang ating saligang batas sa that's really their job, is to make rules for their own operations and to execute yung mga provision ng saligang batas at to execute din kung paano binasa ng Korte Suprema itong mga paraan na ito. Ang mahalaga lang ay ina-uphold nila ang karapatan ng mga respondent dito. So, tama po kayo, medyo drastic yung mga pinopropose ni Senator Soto, pero nakikita din naman ito ng electorate. Kumbaga ma'am, hindi tumutugma yung kanyang naging reaction. Mas maiintindihan pa kung 7-6 ang boto dun sa desisyon. Oo. Kahit yung pag-file ng motion for reconsideration, makikita ninyo, bihirang-bihira po yung may mag-file ng motion for reconsideration kapag unanimous na yung boto. Kasi ang kailangan mong ma-persuade ay mayorya pa rin. Hindi man lang tama kayo sa obserbasyon ninyo. Kahit isa, walang nagbago ng opinyon. May mga kinlaro lang, may mga dinagdag ang Korte Suprema, pero wala tayong nakikita, may nagbago ng posisyon. Ito yung dapat yata iniintindi ni Senator Soto. Masyadong severe yung paglalabag doon sa karapatan ng respondent ni VP Inday at masyadong extreme din yung actions ng House of Representatives. Kasi nandun na sila sa punto na ang mga congressman posibleng hindi lahat nakabasa ng reklamo. Hindi nabigyan ng kopya ng ebidensya yung mga kongresista. Ano ang binobotohan nila? Kung hindi man lang nila alam kung ano ang nilalaman ng reklamo. Ito ang medyo outraging, antig na ng puso at nakakagalit. What were they voting for kung hindi man lang nila nakita yung reklamo at yung ebidensya? So, pag yung mga ganitong mga pagkakataon, of course, papasok ang Korte Suprema dyan. Kasi this is the first time na ganito ka-blatant at kitang-kita natin yung paglalabag ng karapatan ni VP Inday sa due process. Kahit si VP, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot o mag-explain. Alam natin sa saligang batas may tinatawag na procedural due process. Kailangan binigyan siya ng kopya ng reklamo. Kailangan binigyan siya ng pagkakataon i-explain. Kung hindi rin lang narinig ng mga kongresista yung explanation, uulitin ko yung tanong, what were they voting for? Wala kang kopya ng reklamo, wala kang kopya ng ebidensya, hindi man lang sila rin nakapagtanong kay VP o ipaliwanag mo nga to o anong nangyari dito. Walang ganon. Very, very basic yan sa ating saligang batas. So, kung hindi umabot dun sa punto na ang House of Representatives ay nagpakita ng ganitong klaseng disrespect para sa karapatan, at hindi dapat natin kinakalimutan ito, or at least yung perceived disrespect na naipakita nila ng ganito, hindi po magiging ganyan ang ruling ng hukuman. They only step in at ganito ang nagiging desisyon kapag medyo extreme din yung behavior na hinaharap sa kanila. So I think that if anybody here is to blame, ano yung titignan ninyo na punot dulo nito? It's the actions of the House. Isipin ninyo, ang claim nila dumating ang 4th impeachment complaint ng February 5 and within the day nakapag-plenaryo, within the day nakapagboto. So, how is this not going to be questioned? O bukod pa dyan, ang dami pang ibang maaaring i-discuss. Halimbawa, yung kanilang interpretation kung ano ang isang session day. Ang sinasabi ng iba nagbago. Kung sakasakaling ito na ang interpretation ng House of Representatives,
one session day daw can be several calendar days. Kasi at the end of the session day, sinususpindi lang daw ang sesyon. So, posibleng 5 araw is one session day. Ang sabi ng hukuman, hindi pwede. It must be read in the ordinary sense of its meaning. Kasi kung masyadong mahaba ng ganyan, masyadong malapad ang discretion ng Kongreso and could possibly be manipulative. So in this case, nakikita natin that yung paggalaw ng Korte Suprema ay nasa loob pa ng reason, may logic, may reason at naaayon pa rin sa batas. And again, ang impetus niyan, ang tumulak sa isang desisyon na siguro ang perception nga ay hugely controversial is because of what happened on February 5, 2025. Opo, bago lang si partner MJ at mga karagdagang tanong ko mamaya, meron lang akong isa pang tanong ma'am, pwede niyong sagutin at pwede niyong hindi sagutin. Pwede po ba siyang mag-apply sa pagkamahistrado po? Sinong siya? Si SP, Tito Soto. Ay, grabe naman kayo. Pwede pong hindi sagutin.